tingin mo, sir, ano kayong purpose ng life natin? O nakahanap mo na ba yung purpose mo? Hanap ko na. Nahanap mo na, sir. Ano yun, sir? Okay lang ba malaman? Family. Get together. Mm. Yun lang ang pinaka-the best talaga sa lahat. Although yung mga anak ko malayo sa amin, nasa Philippines, pilit ko pa rin binubuo kahit pa paano magkasama-sama kami kahit isang beses, isang taon. Siguro okay na ako rin sa lahat. Next question, sir. Naniniwala ka ba sa heaven tsaka sa hell? May idea ka ba, sir, if saan ka kaya pupunta doon? Heaven or hell? 50-50. 50-50. Pero pumasok na sa isip Pumasok mo. na sa isip ko Napagtanto mo na rin. mas gusto ko sa heaven. O, sir, gusto natin lahat doon. Pero parang due to yung kabisihan natin sa buhay, parang Talagang malaking pagkukulang. sumasagi na lang siya sa isip natin. Diba? Pero mahalaga din na malaman natin na kung saan ba tayo papunta. Lahat tayo may ending eh. So, yeah. Ang mabigat pa nun, hindi natin alam kung kailan. Pwede kasi natin malaman kung saan ba tayo pupunta eh. Base din sa Bible, sir, malalaman natin kung sa heaven ba tayo or hell. Familiar ka sa Ten Commandments? May bibigay ka ba doon? Kahit 3, 2, 1. Hindi ko kabisado sa pero huwag makikiapit. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Huwag sumumba sa mga revolto na gawa ng tao. Diyos. Diyos. May isang pastor, sir, na nagbigay ng acronym ng Bible, BIBLE. Basic Instructions Before Leaving Earth. Yung Ten Commandments kasi, sir, yun yung moral law na binigay ng Diyos sa atin. Pamantayan natin kung paano tayo mamumuhay. So, yun din yung judgment na gagamitin niya sa Judgment Day. Okay lang ba ma-test natin, sir? Tatanungin kita base doon sa Ten Commandments. Nagsinungaling ka na ba? Maraming beses. Maraming beses na. Okay, sir. May kinuha ka na ba na hindi sa'yo? Meron. Nagalit ka na ba sa kapwa mo? Sabi kasi ni Jesus Christ, sir, if magalit ka sa kapwa mo, it's similar to killing him. Parang pinatay mo na. Diba nasa Ten Commandments, bawal pamatay. Pang-apat na question, sir, tumingin ka na ba ng may laswa sa ibang tao? Minsan lang. Ako rin, sir. Mapusok yung puso natin eh. Thank you for being honest. Tapos sabi rin sa James, if susunod ka by the law, ma-break mo yung isa doon, guilty ka na, sir, doon sa 10 na yun. So, if ngayon na yung judgment day, sir, doon ibe-base ni God yung salvation natin, the Ten Commandments, innocent ba tayo or guilty? Guilty. Heaven or hell, sir? Heaven. Heaven pa rin, sir? Heaven pa rin. Bakit, sir? Siguro, hihingi pa rin ng tawad sa lahat ng mga kasalanan. Tsaka pagkukulang kayo. Try natin sa court, sir. Bawa ako, sir, may pinatay ako, may nirape ako, 10, gano'n o marami. Sabi ko sa judge, magpapakabuti na po ako. Hindi ko na ulitin. Sorry, sir. Hindi ko na gagawin ulit. Singin mo, sir. Patawarin kaya ako ng judge. Papatawarin pero may parusa. May parusa pa rin. Sabi sa Romans, sir, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan, sir. Eternal separation with the Lord. Kasi hindi pwedeng mag-exist kay Lord yung kasalanan natin, sir. If we will be judged today, sir, lahat tayo makasalanan. So, we are all bound sa hell. Yun yung katotohanan, sir. Kaya, tinanong ko sa'yo yung Ten Commandments. No one can be made right with the law, sir. May kilala ka ba na hindi nagkakasala? Wala, di ba? Lahat tayo makasalanan. Familiar ka, sir, sa John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So yun yung sagot sa Romans kanina, sir. For the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan natin is death. Eternal separation from God. Kaya pinadala ni God yung anak niya para tubusin tayo sa kasalanan. Kasi hindi natin kaya. Lagi tayong nagkakasala. Kahit pilitin natin magpakabuti, sir. Kahit anong gawin mong pagpapakabuti, kakasala at magkakasala. Yes, sir. Hindi natin kaya sa sarili natin. Yung salvation, sir, is a free gift from God na hindi natin kailangan pagtrabahuhan. Whoever believes in Him shall not perish. So, we have to put yung faith natin kay Jesus Christ para magkaroon tayo ng salvation. Since na nakita natin na hindi natin kaya sa sarili natin na makapunta ng sa langit, kailangan natin si Jesus Christ, sir. If tatanungin kita, sir, would you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, sir? Accept. Praise God, sir, na you accepted Christ. If meron tayong salvation kasi we accepted Christ, free na ba tayo to sin? Pag nagkasala ba tayo, papatawarin na tayo palagi ni Lord? Lagi naman na tayong pinapatawad. Okay. Kahit gaano pa kalaki yung pagkakasala. So, tingin mo, sir, as a new follower ni Christ, ano kaya yung gusto ni God na gawin mo, sir, as a Christ follower na, sir? Siguro yung paglapit sa Kanya.
Okay. maging focus kay Lord. Ang relationship is a communication sa sir. Meron na tayong direct hotline kay Lord. Kasi we have Jesus Christ na eh. Since na it's a communication, we can pray kay God. Direct. So, paano kaya yung sagot niya? Paano natin malalaman? Siguro mapipil mo na magaan yung pakiramdam mo. Laging clear yung mind mo. Okay. Ang one way, sir, na malalaman natin yung sagot ni Jesus Christ, ni Lord, is through the Bible, sir. Doon natin malalaman kung ano yung sagot niya. Yung gusto niyang pagawa sa atin, kung paano ba tayo dapat mamuhay na kaayaya sa mata niya. Kasi tayo ay follower na ni Christ, sir. So, praise God, sir. Sana nalinawan tayo sa John 3:16 kung ano ba yung totoong salvation. Thank you sa time mo, sir. Welcome, sir. Oh, praise God, sir. At least nabahagian mo ako ng about kay Jesus. Oh, sir, yun. So, praise God, sir, na you accepted Christ. Hindi na tayo ulit na matagal, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Oh, salamat, sir. Praise God, sir.